Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Adams Richard. And for today's video ay mag-update lang tayo ng kaunti mga gar sa ating channel. So today is August 26, Monday and holiday, no? Gabi na mga gar. Ayan. And update lang tayo ng kaunti dito mga gar sa ating fish yard bago tayo matulog syempre. So, eto si Tok Tok na kanina. Pinilitan natin to ng tubig kasi nag-iinarte siya kanina, nagtatago siya dun sa gilid and tampuhan siya kumbaga. So baka masyado nang madumi yung tubig niya. So nilinis natin yung kanyang filter and pinalitan natin ng tubig ng hanggang dito lang naman. Tapos nilagyan natin tubig na bago and kung mapapansin niyo masigla na siya ulit. And binilhan ko yan siya last time ng mga tawag dito, super worm sa to. Kaso hindi niya bet, niluluwa niya. And paborito niya talaga ng ating feeds na talaga yung gusto niya, tsaka yung mga calls natin, tsaka may mga sakit na gapi, pinapakain natin sa kanya. Pero yung hindi masyadong malalang sakit, kasi pag malala yung sakit ng gapi, hindi natin pinapakain sa kanya kasi baka mahawa din siya. So yung mga simple lang, gano'n, yung mga kunting wiggle lang na ayaw naman natin sa isda na yon, pinapakain natin siya. So bigyan natin siya saglit. So try natin siya bigyan. Yan, gusto niya yan pag feeds. So kung mapapansin yung mga gar, tinanggal natin itong mga ganto nating galon, na nakahilera dito nakaraan. Tinanggal natin yung iba and pineta natin ng ganto. Kasi meron tayong dating ganto na pinagkultura natin ng Magna Daphnia. Tapos ginamit na natin kasi ito medyo mas malapad kasi siya, mas okay siya pagdating sa mga newborn fry. And after a week ng mga fry, or kung konti lang din naman, pwede naman siyang pag-i-stayan ng ilang linggo. Kaysa sa dito na medyo mataas nga lang pero maliit yung space, mas maganda kasi sa gapi yung mas mababa yung tubig tapos medyo malapad yung space. So dito natin nilagay yung yung fry ng ating tuxedo koi, na ilang piraso lang din. So instead na itapon natin kasi hindi na to hindi ko alam kung maganda ito or pangit kasi parang pinabayaan na natin yun na breeder, pinabayaan na natin na tuxedo koi, tapos siyempre may female at male lang magkasama ng anak, tapos dito lang natin nilagay. And yung dalawa ay walang laman. So pagka meron tayong bagong fry, diyan natin lalagay. Dito yung isa nating breeder na MSSBT, I think nanganganak yun. Pero parang ilang fry pa lang yung nakikita ko. So mapapansin nyo, meron doon sa may gilid, doon banda nagtatago yun. And malaki pa yung tiyan ng isang female, kaya siguro nagdadrop pa siya and dinahayaan na lang natin. So mga 3 or 4 yung nakikita ko dyan yun. So dito natin yan ilalagay siguro sunod na araw, kasi hindi naman yan kumakain yung MSSBT, hindi sila masyadong fry eater, kaya okay lang kahit magstay sa kanila ng ilang araw yung mga fry nila. And striving yung dito natin na Santa Claus ribbon. So yung male na breeder natin ay namatay na, and yung female natin ay nilipat natin dito. Ayan, hindi sila masyadong active and actually hindi maganda yung langoy ng isa. Tapos itong isa medyo okay pero nanganak na kasi yan nakaraan, ilang peraso lang din. And kung mapapansin nyo, dito na natin sila nilagay kasi yung dalawa nating RDSS na natitira na pair ay namatay na rin. Wala na yung mga dati natin na mga breeder talaga na RDSS, so deads na sila lahat. And dito na lang tayo umaasa mga gar sa bago nating pinartner ng mga RDSS. Ayun, so hindi ko alam kung maganda ba kasi nung pinartner natin hindi pa masyadong labas yung kanilang potential dahil mga juvie pa lang, pero pinagpartner na natin kasi wala na tayo ng breeder. Tapos kung naalala nyo mga gar, yung dito natin na mga pea-dirt na dalawa, yung sabi natin na hindi na makagandahan, ayan medyo nagsusurvive sila, kumakain na sila ng maayos and hindi sila namayat, bumalik yung katawan nila, ayan yan, sumisigla na ng kaunti. And inaasahan natin yan, sana magka-fry pa yan sila kasi yung pea dirt natin, ito lang talaga yung maayos na pea dirt natin, mahigit 20 ito piraso. Ayan, medyo lumalaki na nga sila yun. Ito lang talaga yung maayos natin na pea dirt, second batch, kasi yung first batch nyan ay ito. Ayan, yung mga medyo maliliit, yun yung first batch. Tapos nilagay natin dyan yung isang female na pinapabawi natin simula nung nanganak siya kasi pumangit yung itsura niya nung nanganak siya. So nandyan, and may kasama siyang, I think 4 na sana yan, pero 3 na lang yung nakikita ko, so siguro namatay yung isa. So dito mga gar, mapapansin nyo, ito yung first batch ng ating
Santa Claus ribbon. Ayan, nung pinag-partner natin, nung nag-drop yon ng, ayan, mapapansin nyo, 6 na piraso ito ata. Tapos may isa ring albino na lumabas na may ribbon din. Katulad din nung isang breeder natin na nandito, no, yung pina-project nating breeder. So, merong lumabas na isang male na ribbon. Ayan siya. Pero natatakot akong ihiwalay siya kasi baka mamaya magkaroon ng adjustment and magkasakit. So, iniiwanan ko na lang din dyan. Total, gagawin ko rin yan siyang male, no, nitong mga kapatid niya kasi sila na lang din kasi yung natitira. And sana makapag-produce tayo, no, ng Santa Claus ribbon na talagang solid kasi most likely, no, yung mga napoproduce natin ay mabilis sila mamatay. 2 to 3 birth lang na namamatay agad. Mas maganda kasi na unang birth kasi talaga pagka bagong breeder, konti lang talaga halos, lalo na pag hindi mo mapag-big mama muna yung female. So parang ewan ko kung anong gagawin ko, paano ko sila anuhin kasi yung mga MSSBT natin, big mama kasi sila nung pinag-partner natin. So ang daming labas, unang anak pa lang. So ewan ko, no, pag-iisipan ko to kung gagawin ko muna silang big mama. Kasi pag i-big mama mo kasi mag-aantay ka talaga ng months, no, lalo na dito sa setup natin na hindi kalakihan. Months talaga yung gugugulin mo bago ka makapag palabas ng big mama. Tapos yung ating, ayan, napansin nyo yung dark knight natin. So nagiging isda na talaga sila. Ayun, no. And may nahalo lang yan dyan ng mga anak, no, ng ating albino Waikisi, no. Kasi yung albino Waikisi natin, nagkakaroon sila ng mga anak na Waikisi lang, no, hindi albino. So nakahalo 3 piraso and the rest ay mga dark knight na yan sila. So bata pa lang pero pansin na kaagad yung mga buntot nila na malalapad, no, parang pamayipay. So ayan. And then also mga gar, dito sa ating last batch ng mga P-dirt koi natin. Ayan, kung mapapansin nyo, no, may mga P-dirt koi tayong nakikita na mga males. Ayun, no. So ang target natin dito ay magkaroon tayo ng P-dirt koi na female kasi ang female natin ito ay 1 piraso na lang talaga, no, na pinag-breed natin. Sana makapag-produce natin tayo ng P-dirt koi talaga na female, no. Kasi unti-unti natin siyang piniperfect, no, na para pag lumabas talaga ay P-dirt koi na talaga. Ayun, tulad nitong ating tuxedo koi short body. So kung mapapansin nyo, walang kal na lumabas. Ayan, no. Kung pagbabasihan yung cap, ayan, walang kal na lumabas. Yan, kasi ang kal lang naman nito halos talaga ng mga tuxedo koi, yung mga non-cap. Tapos siyempre pag bent spine, so ibang usapan na yon. Yun. So available pa rin mga gar yung ating P-dirt koi jeans. Ito pa rin sila. Meron tayong 5 pirasong male. Kaso yung female natin ito ay 2 piraso na lang. So ito na lang yung natira. So 2 pair na lang talaga yung natitira. Kasi pair ang paglabas natin nito. Koi jeans. Tapos yung ating HBR RT, no? Available pa rin. Ito yung female natin, 4 na piraso. By pair din ang paglabas natin ito. Tapos yung kanilang mga male ay nandito, no? Medyo malabo lang yung tank natin. Ayan, mapapansin nyo. HBR RT. So murang-mura lang din naman ang labas niyan kasi hindi naman tayo nagpo-produce talaga ng mga super quality kasi for keeping lang talaga, no? Yung mga affordable guppies lang yung meron tayo. Hindi tayo kumukuha ng mga mamahaling materials kasi mas gusto natin yung fish keeping lang naman kasi, no? Hindi naman tayo sumasali sa mga show. So ito yung HBR RT natin. Tapos available pa rin yung ating mga MSSBT. So nandito yung mga male natin. So may mga males din tayo dito. So may iba nagkagata ng buntot. Tapos meron dyan na parang full blue na siya, no? Hindi siya nawala yung kanyang patterns, snake pattern na yan, no? Tapos meron din dito mga gar. So medyo malabo yung tubig kasi nagi-green. Tapos mga tulog na yun mga isda natin kasi gabing-gabi na. Ayan, no? Yun, so available pa rin yan mga gar. Tapos yung full cold natin ay ito na lang yung natira, yung mga male natin. Ayan. Tapos yung mga female natin na full gold ay nandito. Ayan. Tapos lastly mga gar ay nandito yung ating mga RDSS, no, na pan out din. So mga juvie pa lang yan. Kaya mura lang yung labas natin. Ayan. Ito na lang yung available nating male. So I think 2 piraso na lang yan. And yung mga female natin dito tayo kumukuha para mga hindi pa talaga nasusundot. Yun. So yan na lang talaga natitira nating RDSS kasi hindi maganda yung labas ng mga RDSS natin. Yung pag-anak nila pa konti-konti tapos namatay din sila kaagad after na nanganak. Kasi siguro, no, pansin ko nung dito kasi natin nilalagay. So pag nauulanan yung breeder natin,
mabilis sila nagkakasakit. So tinanggal natin, nilipat natin dito, tapos by pair lang yung paglalagay natin. So silip muna tayo dito, no, sa ating mga ABT. Ayan mga ABT natin, no, medyo malalaki na. Tapos dito malalaki na rin. May nakita nga ako dyan na male, no, na talagang kumukulay na siya. So nagtatago lang siguro. Ayan, nandito. Yan, ayun siya, oh. Yun, no. Yan, puting-puti na siya, no. Yan, no. Yan. So, yun. So, yummy. So, hanggang dito na lang yung ating video, mga gar. So, hanggang sa muli. Ito yun yung Kuya Times na nagsasabing, to God be the glory, mga gar.